Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan, Aquarius. This reading is for you September 8 to 13, 2024. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading po, maraming salamat. Kung gusto po na personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na to. This is a general reading, Kabayan Aquarius. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sayo. Maaring vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your intuition, lawakan ng isipan. Pag hindi nagpit, huwag mong ipilit. Energy mo this week. Ay. Bakit po? Patay tayo dito. Okay. May mga biglaang, sabi ko biglaang energy, no? Energy mo this week, May mga sitwasyon ako na nakakita dito na takot, and then para may mga sitwasyon na wala kang magagawa, may mga biglaang mangyayari. Either, kasi may deep wound ako nakikita sa iyo eh. May situation na magkakaroon ng delay, or may mga situation na may stuck ka. May sitwasyon na parang, I hope, makaramdam ka rin ng katamaran dito. Ayaw po lang manakawan. Kasi may nakita ko itong nagkakaroon ng self-limiting dito sa iyo Oo, may bigla ang mangyari. Ako nakikita dito. Hindi ko alam kung ikaw or malapit sa puso mo, maaring may sinasabi dito na related ang dental clinic, related ang doktor, related ang confine. Yun na nakikita ko. And also, nakikita ko rin dito na may tao dito na sneaky person. May tao dito na nagsisinungaling or magsisinungaling. May dishonest person. Maaring yung situation na to mas more siyang magsisinungaling kung sino man ito. Yung energy mo ganun may magsisinungaling sa'yo. May mararamdaman ka ring hirap, sakit, doktor, confine. Hindi ko alam kung ikaw yung mako-confine or madodoktor. Hindi ko alam. Pero meron ganun. Or about dental clinic ang nakikita ko dito. And then, may mga sitwasyon na paglala. May mga sitwasyon na either may paglala, paglubha, or may masisira. Either relationship, mga decisions in life, tiwala, maaaring ganun, pwede rin. And then, tsaka, kung may mga kayo na kasi may dipon Kung may mga sitwasyon dito na parang basta ganun nakita ko. May nakikita rin akong paglayo. Bigla ang paglayo or bigla ang pagbabago.
may sitwasyon din ako na i-release mo or magpapalaya ka. Ano? Something ganun. Ang nakikita ko dito. Magpaparaya. Yun. Papalaya, paparaya. Isa rin yun. Pareho lang naman yun eh. Yun nakita ko dito. Yun ang energy mo. Ano po paparating? Anak, parang basa yung balikat ni mami ah. Ano yun? Bakit basa ang ano ni mami? Umihi ka na? Sandali lang ah. Misit eh. Oh, diba? Nakita ko nga umihi. Hinihian mo si mami eh. Tingnan natin anong paparating sa'yo. Sinasabi dito, mayroon daw yung iba sa inyo, may mga situation ako na nakita na may isasakripisyo kayo na pointless. Siguro lungkot, tapos pag walang kilos, tsaka yung being stuck sa isang situation. Kasi nakita ko may delay. Parating kay Aquarius. Ano ba itong card mo? Diyan sa lumilipad. Ano kung parating kay Aquarius? Okay. Please show me. Ang parating sa'yo is yung iba sa inyo pag-uusap. No? May okay. May mga pag-uusap, may lungkot, ako nakikita sa'yo. May mga gagawin yung iba sa inyo sa nakikita ko dito. May emotion, no? May mga pag-uusapan. Parating sa inyo also, communication about the family, communication ng authority. May mga sitwasyon din ako na parang kokontrolin mo yung sarili mo or yung sasabihin mo sa nakita ko dito, or yung communication, also there's a communication. Meron din ako nakikita dito na may nakikita rin ako na siguro may travel yung iba, no? May mga activity daw kayong gagawin, either travel, or may mga situation ako nakita na papers, document, paper, something. Also, there's an authority ako nakikita. May mga pag-uusapan na related ang family. May mga pag-uusapan na mga pagbabago. Yan ang parating sa'yo. Pagsisimula. May mga pagkikita-kita na mga mahal sa buhay, family, ganyan ang nakita ko. There's a communication. May movement ako nakikita. At saka, may nakita rin ako na opportunity. Maraming opportunity ang darating sa'yo. Yan ang parating sa'yo. Maraming opportunity na mangyari. At maraming mga wish come true ako na nakikita na makakamit mo. Magkakaroon dito ng bagong simula. There's a new journey. There's a victory and success ako nakikita dito sa'yo. At magkakaroon ng bagong simulang pag-asa, kaligayahan, happiness, new energy also. More on opportunity or more on idea ako nakikita na gagawin mo. Ang nakikita ko dito. Ano ang dapat iwasan ni Aquarius? Ano dapat iwasan ni Aquarius? There's a positive destination ako nakikita.
May mga sitwasyon ako nakita na parang ayaw mo magsayang ng oras dito. Or may tao na ayaw magsayang ng oras. Parang mas more magpo-focus yung situation na to sa happiness, enjoy, and positivity. Dapat iwasan po. Okay, Aquarius. Ang mga dapat mong iwasan daw, I need this. Ano pwede ko malaman kay ano? Mga dapat mong iwasan this week, magulong pag-iisip, conflict, competition, iwasan mo daw yung maging emotional masyado, mas more ka mag-focus sa future, syempre, sa sarili, and focus to yourself to create, hindi yung focus to yourself na sa mga situation na nakakapagpa-distract sa'yo, ganyan. You need to balance, yan. No, ang mga dapat mong iwasan is yun, yung hindi maging balanse ang buhay. No, balance yourself, be patient, siyempre more on patient. Kahit ano mangyari sa buhay mo, gulo, agreement, disagreement, pag-aaway man yan, mga lack of communication, cooperation man yan, kailangan mo itong mabalanse. Huwag kang mairita. Kailangan, huwag kang maging emotion. Patient lang. Siyempre, patient. Tsaka, go to the flow. Ang sinasabi dito, go to the flow. Yun ang dapat na iwasan mo yung argument or galit. Magkaroon ng puot. Magkaroon ng hindi balancing pamumuhay. And more on patient ka naman. Actually, more on patient ka. Siyempre, yun din, dapat mo ring iwasan na durugin ka ng mga kaaway mo. Or durugin ka ng mga situation na makapagpapabaksak sa'yo. Yun nga. Kailangan mo manindigan din, siyempre. Paninindigan. Strong will, siyempre. You need to be strong will. Kasi maraming challenge pa na darating sa buhay mo. Nag-iba yung boses ko. When it comes to love kay Aquarius, siyempre love is hindi lang boyfriend, girlfriend, family, anak, kapatid, kasama sa trabaho. Yan. Aquarius in love. Dito may mga, sa sitwasyon mo, magiging busy ka ha. Magiging busy ka. When it comes to in love, stress tab lang ha. Tingnan natin. Hindi pa halikan ko sana. Bakit po? Ay, the Wheel of Fortune and okay. When it comes to love, mas mag-focus ka to love yourself. Mas mag-focus ka sa sarili mo. Mas mag-focus ka sa direction mo. Sa tamang direction mo. Wag, kasi darating ka daw sa part na magkakaroon ka ng hindi ka makapagtutulog, maaari magkaroon ka ng migraine, insomnia, anxiety, stress, depression, or mga pag-aalala sa family, sa mga situation, and then may mga sitwasyon ako na nakita na magkakaroon ng may deep unhappiness ako nakikita. May mga situation na mabiburden ka. Pero ang sinasabi dito, yun nga, yes, there's a burden Nabiburden ka sa mga situation na gusto mo i-create Kasi gusto mo ng new creation ang nakikita ko dito
meron ka sitwasyon na napopokus ka. Maaring may mga nangyari sa nakaraan o may mga mangyayaring situation na mababurden ka, situation na unhappiness, ganyan, napopokus ka doon. Huwag ka doon mag-focus. Mag-focus ka sa sarili mo, sa future, sa new direction. No? Ang nakikita ko dito. It comes sa love kasi wala na eh. Iba na yung nagkakaroon ka rin, yes, curious ka, pero nahandun na ikaw sa more na magpo-focus ka ngayon sa sarili mo. Yes, curious ka sa nakaraan. Handun pa rin yung curiosity mo, handun pa rin yung nahata ka ng nakaraan dito sa sitwasyon mo. Pero nakikita ko naman na yung wheel of fortune mo gumugulong. Ibig sabihin, nakatingin ka naman sa the future, pero handun pa rin, hindi mo maiaalis o hindi mo maalis-alis yung nangyari sa nakaraan. Ang nakita ko dito. Tsaka, tingnan natin. Tama. Siguro andito na rin yung part na you are very confident na alam mong in a divine timing ibibigay sa'yo yung situation na ninanais mo. Kasi nakatingin sa'yo si universe. Ano po mangyari kay Wheel of Fortune? Thank you. Ay, may maglolo ko. May sinungaling dito. May tao dito na, may situation dito na maaring wasakin ka or may tao dito na wawasakin ka. Gusto kanyang masira eh. Wini-wish nito, or maaring ikaw, wini-wish mo yung isang tao na masira or mawasak siya. Mag-ingat ka, no? Kasi may taong magiging liar, dishonest, sneaky, pag nanakaw, actually din sa iba. Nakikita ko rin dito, nagiging slow yung movement o yung mga, nagiging slow yung recovery mo, no? Sa nakita ko dito, nagiging slow. Yung direction, yung ikot ng wheel of fortune mo, nagiging slow. Siguro may mga sitwasyon na you want to make sure, ganyan. Kaya nagiging akong slow. Tingnan natin ang iyong advice. Universe, ano pong advice nyo kay Aquarius? Advice po. Please show me. Nakikita ko naman dito sa'yo na you are very dedicated. Andin din yung dedication mo when it comes to a love, no? May mga situation dito na ang tagal mo nang kinikimkim. Maaring pain, maaring hurt, maaring situation na nangyari sa nakaraan. May matagal nang nangyayari sa'yo na hanggang ngayon is bit-bit mo siya. Sa nakikita ko dito. Pero nakikita ko naman na ginagawa mo naman mag-focus sa sarili mo kasi you want to be steady and you want to be, gusto mo mag-improve yung ikot ng wheel of fortune mo. Ginagawa mo naman din ang lahat. Advice is, thank you. Bakit po? Tingnan natin. Wow, thank you. Ang advice niya sa'yo ay my goodness. Tingnan ko nga, para mabigyan ko kayo ng ano. Bakit nandyan ka? Advice sa'yo, you need to be strong. At kailangan, hindi ko alam kung bakit nasa pain situation ka.
The advice is make a new beginning. Focus ka sa mga layunin mo. Take it action. Siyempre, pahalagahan. Alam ko naman na pinapahalagahan mo yung sarili mo, yung mga mahalaga na nasa tabi mo, andun naman yun. Pero ang nakikita ko kasi ito, you're stuck and you're in pain. No, ang nakikita ko dito, may susuportahan ka o may sumusuporta sa'yo, no, dito, sa nakikita ko dito. May bata ditong sumusuporta sa'yo. Kasi parang you're in pain eh. I don't know why, bakit you're in pain. Hindi ko alam kung nagpapadoktor ka or may tao dito talaga na maaring nagpapa-hospital, nako-confine. Iba sa inyo lumalabo yun na nagiging malala yung paglabo ng mata nyo, no? Ang nakita ko dito. And then, ano pa yung nakikita ko dito? May hurt eh. May depression. Ako nakikita sa iyo. May depression, also separation, unhappiness, disappointment sa iba. Siguro, unexpected blow of emotion ito sa nakita ko ito. Within 3 days, 3 weeks, or 8 days, 8 weeks, something. Ako nakikita sa iyo. 8, 9, 10, 11. 11 days sa iba. 11 days. Mga ganun. O weeks man yan. Sa nakita ko dito. Dadaan ka sa situation na maaring maululungkot ka, trauma, emotional pain, may mga situation na matututo ka. Ano yun? You learn from the experience dito. Yan, mga advice is focus ka sa mga layunin mo sa buhay mo. Siyempre, take it action. Value yourself, love yourself, you are worthy. Sinasabi rin dito. And keep moving to reach your goal. Pag-aralan mo maigi yung mga bagay-bagay kung kailangan mo magpa-stock or hindi magpa-stock. Kung kailangan mo mag-focus or magpa-trap sa pain o sa mga painful na situation na pinagdaanan mo. The advice is ganyan. Siyempre, grounded and advanced thinking. Nakaka-advanced thinking ka naman sa nakita ko. Basta keep moving lang, keep moving to your goal lang. Self-esteem, siyempre, kailangan. And kailangan mo daw lakasan ng loob mo, tiwala sa sarili, be confident. Don't mo daw ibaba ang pride mo, ang sinasabi dito. Huwag kang mag-focus sa frustration, sa negativity. And syempre, don't imagine or wag mong isipin na biktima ka. Kumbaga, wag mong isipin na talunan ka, ganun. Isa rin yun. No? Ang nakita ko ito. Kasi nakita ko dito na, yun. Pag-aralan ng lahat ng bagay, syempre. Tingnan ko nga to. May mga regret nakikita ako. May mga lungkot ata na mangyayari by the family. May mga lungkot na mangyayari. Well, marami naman kayo energy sa mundo eh. No, hindi kayo lahat ito kasi general reading po tayo. Arigato, namaste, God bless.